Hello mga ka-trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito ang latest update ngayon kay Senator Bato de la Rosa na siyang ikinagulat ng lahat. Tara at panoorin ang buong detalye. Sa mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, isang dramatikong yugto ang kasalukuyang nagaganap na nagpapataas sa pulso ng sambayanan at naghahati sa mataas na pwesto ng kapangyarihan. Sentro ng usapin si Senator Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naging muka ng kontrobersyal na war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang kanyang posisyon ngayon ay nasa bingit ng panganib habang unti-unting lumalabas ang katotohanan tungkol sa isang matinding banta, ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ang matitinding detalye na ito ay nagmumula sa mismong bibig ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nagkumpirma noong Nobyembre 11, 2025 base sa petsa ng video na hawak niya ang kopya ng isang kopya ng arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, bagamat nilinaw niya ito na isang unofficial na kopya at dadaan pa sa tamang legal na proseso para sa implementasyon. Ang kanyang pahayag ay sapat na upang maging mitsa ng sunod-sunod na kaganapang nagpapalabas ng matinding kaba sa hanay ng mga dating kaalyado. Ayon pa kay Remulla, sinadya umano ng ICC ang paglabas ng arrest warrant upang hindi maalarma si Bato de la Rosa, isang taktika na nagpapahiwatig ng seryosong intensyon at paghahanda sa panig ng international na korte. Hindi pa man formal na naitutupad ang warrant, nakaranas na ng matinding legal setback si De La Rosa. Ibinasura ng Korte Suprema ang kanyang very urgent motion na humihiling sa korte na obligahin si Ombudsman Remulla na ilabas ang alleged ICC arrest warrant. Ang pagtanggi na ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Hindi obligado ang Korte Suprema na makialam sa mga international court orders, lalo na sa mga issue na may kinalaman sa jurisdiksyon ng ICC. Ayon sa mga legal expert, napakahirap para sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa isang warrant ng International Court. Ito ay nakita rin sa kaso ng dating Pangulong Duterte kung saan hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang anumang aksyon ng ICC laban sa kanya. Ang pagbasura sa petisyon ni Bato ay nagpapahiwatig na mahirap para sa kanilang kampo na asahan ang tulong ng lokal na hukuman upang pigilan ang posibleng pag-aresto. Samantala, inihayag ng political commentator na si Richard Hidarian na nakita niya na umano ang isang kopya ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban kay Bato de la Rosa. Unless my eyes are lying to me, I literally had 5 seconds to go through kasi I was also wondering totoo ba tong Barangay Bato. Cause they were always questioning, ano ba talagang address niya? Where is this name Bato coming from? Pahayag ni Hidarian sa isang panayam sa kanya sa programang Storycon ng One News nitong Miyerkules, Enero 7. Anya pa, hindi lamang umano address ang nakita niya sa naturang warrant, kundi pati ang logo, signature at lahat ng pwedeng indikasyon na lehitimong dokumento ang nakita niya at si De La Rosa ang next in line.